Stock lang siya na B15B VTEC, single VTEC from Japan. Kasi pag EK9 Type R, Recaro, napula. Yung JDM na cup holders. Magbabalik tayo guys sa panibago video. Itong i-review natin. First ever na Civic hatch na i-review natin. Ayan. Alamin natin ano mga nakalagay dito. Ikutin natin yung buong kotse. Ayun, simulan natin. Let's go! Boss J, kamusta? Happy, kamusta? Ano tong dinala mo sa ating i-review natin ngayon? EK3 siya chassis, pero yung look niya pa EK9 na. Pero parang naudlot. 4 lugs eh. EK3, EK4, 4 lugs talaga sila. Tapos drum brake ang likod. Tapos disc brake na 15cl ang harap. Pero sa EK9, Type R na legit, 5 lugs. Okay. Yun pa lang, alam na, huli na. Kumbaga nagpapanggap ka na EK9. Kaya ito, parang na-stop siya sa as it is. Kasi nakuha namin siya, ganito na. Stay na lang namin. Kasi pogi naman eh. Isa pa ring factor dun, papi, yung rareness nung ano no? Nung hatch, di ba? Kasi ako, bihirang-bihira lang ako nakakita ng hatch na Civic, di ba? Wala kasing nirelease na local dito sa Philippines eh, ng EK hatch. Lahat Japan or US. Mapapansin natin na Japan siya, Japan unit, kasi yung antena. Ayun o. Yung antena nasa passenger side na natin. Papi, curious lang ako bakit, syempre, sa dami-dami nga ng mga Civic, ng mga idol natin, no? Bakit hindi natin dinok to? Soon, pwede. May nakareservang engine, actually dalawa. Undecided pa kung anong ilalagay. Hint is B20 VTEC or B18C na GSR. Mas mababang konti sa kanya yung compare sa B18C na Type R. Kasi alam natin ang Type R, 500,000 eh. Ang B18C na GSR, mas mura, around 180,000. So, papi, anong color ng sasakyan natin? Championship white. Bakit naman championship white ang napili natin? Actually, ang championship white, pang EK talaga siya na hatch. Pero EK9 talaga. Ito dahil siguro tinuloy nung gumagawa dito, nag-build, parang EK9 inspired yung kalaunan. Kaya naging championship white ang paint. Parang ang color na ito, Paps, medyo cream na, no? Papunta na sa cream, yung white niya. So, Paps, simulan natin sa harap. Kasi ang alam ko, EK3, parang bigote ang face nun, di ba? Actually, bigote talaga ang EK3. Kasi ang chassis number nito, chassis code is EK3. Pero parang na-facelift na siya nung dating owner. Nilagyan niya ng SIR na front end. Pati yung back end niya pang SIR na EK, yung EK hatch. Kaya parang nakaka-confuse kung hindi mo titignan yung lug nuts, kung 4 or 5, tsaka yung chassis number niya. Ano ba mga dapat palitan? Ano ba ako, naka-EK3 ako. Gusto ko mag-EK9 look. Ano ba mga dapat palitan? Actually, pag magpapalit, parang same lang sila ng Civic na VTI. VTI na bigote, mag-VTI ka na SIR body. Ang papalitan mo is hood, fender, bumper, grill, ilaw. Tapos sa likod naman, kasi sedan, trunk, bumper, saka taillight. Pero dito, parang mas konti kasi yung trunk niya, isang salpakan. Same na lang, no? Wala nang trunk. So ito, papi, ang face na to is SIR, no? SIR. So sa harap, guys, wala namang pinagkaiba. Syempre, alam niyo na mga Honda boys yan, di ba? Pero sa gilid, papi, ito yung pinag-uusapan natin kanina. 4 lugs, no? 4 lugs. Kamusta naman, papi? Mabigat ba ang conversion ng 5 lugs tsaka ng 4 lugs to 5 lugs? Mabigat tsaka mahirap mag-source out ng 5 lugs eh, na orig EK9 na piyesa. Kasi Japan talaga eh. Supply and demand, mahirap na eh. Stay na lang kami ng 4 lugs, EK3. Hindi naman namin claim na EK9 to eh. EK3 lang talaga siya na EK9 inspired, parang gano'n. Actually ito, papi, na-convert na namin. Kasi ang brake set nito from Japan, 15cl yung harap. Tapos yung likod, drum brake. Ngayon, 16cl na to, tapos yung likod, disc brake na, 7cl. Papi, yung mags natin, ano meron dyan? Mags natin is yung mainstream, OG sa mga Civic, mga Civic boys dyan, OG, T37. Pero orig to? Orig. Pati yung valve stem cover. Yan, race. O yun, ang orig. Hindi ito, pero orig na Honda. Ito Honda markings, driver side, quarter panel na salamin. Meron din Honda temper light. Sa likod, takong na wing, top wing, tapos yung EK4 na mid-wing. Siguro para maklaim na lang din na hindi siya Type R. Nilagyan niya na lang ng mid-wing ng EK4. Para lang mas iba. Modelo ng konti yung look din sa likod. Kasi yung harap, may pagkamodelo ng SIR. Pero ito, sumabay lang din. Papi, silipin natin yung loob. Ano meron dito? Dito sa interior, papi, ano meron? Ito, papi, EK9 na N1. N1 yung interior niya. Iba yung fabric, iba yung front seats. Kasi pag EK9 Type R, Recaro, napula. SR3 yata yun yung puan nila na stock. Pero ito, parang normal lang na puan ng Honda, mga pang VTI, SIR. Pero iba yung pattern, EK9 N1 siya. Stock siya na EK, double horn, tapos 4 na spoke, SIR na shift knob, o cup holders, yung JDM na cup holders. Stock gauge, hanggang 220, tapos 8,000 RPM. Siyempre, pag 2-door, papi, hirap sumakay, no? Oo, talagang kailangan recline niya. Ihusog, ganyan. Pero maluwag naman yung leg. Okay, no? Filters lang.
Makikita natin dito sa taas, sa likod. Ayan, working na speakers. Tapos itong parang patungan ng gamit. Pero folding to. Pwede siyang matanggal. Touchable para ma-access mo yung likod. Pwede mo rin itong fold. Ayan. Buong ano siya, buong carpet. From likod nitong upuan hanggang sa likod. So syempre useful yan, ba? Pag dadala ka ng PVC pipe, no? Yan, salamin. Pero hindi ko alam ba't ilalagay mo dito, di ba? Hindi rin ako sure dun So silipin natin ano ang engine nito. Ano to? Sok to, di ba? Sok. Sok, papi. Bago lang. Sok lang siya na B15B VTEC, single VTEC from Japan. Headers lang. Then aluminum radiator, saka aftermarket na radiator hose. Kamusta papi yung process ng pag engine swap ng ganyan? Madali lang kasi isang araw lang ginawa ni AutoWorks to eh. Shoutout kay Boss Tyron, Sasan. One day change engine. Dinaklas nila ng umaga yung non-VTEC, and then around 4 PM or 5 PM, umaandar na to. Naka-VTEC na agad ganun. Naka-box na rin. Naka-box na rin? Oo, nakatono na rin. Mabilis pala yun kasi papi, ang idea ko sa mga change engine, mga 2 weeks, 3 weeks, ganun. Depende yun papi kung from stock, tapos magdodok ka. Kasi palit ka ng harness, rewiring, palit ka ng maraming mga engine support eh. Pero kung stock to stock, mabilis lang. Kamusta man ang power ng ganitong engine papi? Sakto lang, pang daily driven. Pero kung gusto mong itakbo, pwede naman. Tamang 15s, high 15s, yun. Depende sa shifting mo, tsaka syempre sa tranny. Kung may mga sikreto kayo dyan na balabalasan ng tranny, tsaka internals. Pero ito kasi all stock lang. Okay, curious ako papi. Pagdating sa weight, anong mas mabigat? SIR or ganito? Ito. Mas mabigat to? Mabigat to sa mga Civic, alam ko eh. Sa EG, SIR, na sedan, or itong EK hatch, ito ang pinakamabigat. Ayun. Papi, anong muffler na ito pala? Naka-headers siya na aftermarket, tsaka scout. Itong POV nyo kapag sinasara nyo pinto ng EK3. Laki ng pinto eh, no? Papi, nung share ko lang sa'yo, first na-review ko ng mga kotse, syempre Civic Boys, naka-scav. Ngayon lang ulit ako nag-review ng Civic na naka-scav. So nakakamiss. Nakakamiss yung ingay. Nakakamiss yung ingay, no? Tsaka yung vibration niya. Diba? Stock lahat to. Engine tsaka tranny. Box lang ang dahon. At tsaka header scout. Yun lang. Pero hindi nyo alam, naka-scav yung Corolla ko dati. Pero ngayon na lang ulit tayo nakasakay sa scav, no? Nakakamiss. Kasi syempre parang pag drag talaga papi, scav talaga eh, no? Hindi scav, side exit, sa may side ng bumper or hood exit. Oo. Kasi yung mga yun, pang madiinan na eh, mga naka-methanol na gas. Papi, parang nakapanghinayang ipangkarera eh, no? Parang talaga lang, to eh, pang yabangan nights, pang papogi, o pang tambay, di ba? Pang tambay lang. Pero pang karera, may mailan naman. Pero halos talaga pang papogi lang. Ayun. Sayang din kasi dahil rare, galing Japan. Sayang kung gagagatid mo. Oo. Saka kung yun yan, pang kakarera lang. Pero papi, gusto ko i-shoutout yun. Shoutout kay Roll Jardine. Oo. Yung naka EK9 na legit stance. Idol yun, idol. Idol, grabe naman talaga sa pagkababa, papi, no? Idol yan. Idol ng lahat na naka-hatch. Grabe yun, hardcore. Ayun, so shoutout Boss Roll, no? Ayun. So, kung mapanood mo man to, ayun, idol ka namin dito. Idol ka namin, no? Legit ka. Papi, ba may gusto ka i-shoutout? Batiin. Shoutout sa mga tropa natin na sumusuporta. AutoWorks, kay Boss Tyron, ang owner ng AutoWorks. At gumagawa ng mga fastest na SFWD dito sa Pilipinas at sa Pampanga syempre. Tapos susuporta ng EK hatch na to kahit na tamang pangkarera lang. Park and clean
detailing sa pag-aalaga ng EK hatch na to. Kahit mabagal. Tapos syempre yung shop namin, option battery trading, battery needs, lahat ng brand meron tayo. Kung anong tipo nyo, budget meal or high-end, meron tayo. Salamat! Salamat, Bobby. Ayun, so sana na-enjoy yung video natin na to guys, and kita-kita tayo sa susunod video. Peace out!